Good morning mga katropa. Ito meron naman tayong heavy job mga katropa. Ayan nga, binababa na natin yung makina niya mga katropa. Yung naging issue nito mga katropa ay yung driving mga katropa papunta rito sa Kuching, galing ng Cebu. Biglang may narinig siyang lumagapak. Tapos ayun, nag-shutdown na yung makina mga katropa. So sa nakikita kong anong issue nito mga katropa, yung loob, yung sa connecting rod, main bearing, palagay ko ito lack of maintenance. Sinala rito, chinek ko kagad yung yung langis, kulang na langis mga katropa. Halos 1/4 na lang yung natitirang langis mga katropa, pero wala naman tayo makitang masyadong maraming leaking. So isang taon nang hindi pupunta sa ating outlet or branch itong unit na to mga katropa. Siguro gamit lang ng gamit. So yung nito, pinaka point nito is lack of maintenance sa oil mga katropa. Isang taon siyang hindi nakikita sa aming outlet. Ewan ko lang, nagpa-service siguro sa labas kasi iba yung filter mga katropa. Ayan, mapapansin nyo, iba yung filter. Sa halagang 500 na oil filter original mga katropa, pinagpalit niya yung original sa anong filter na to. Ayan, sa local na filter, OEM na filter. So kasi yung pagkaka sa local na filter, nagbukas na ako ng local na filter mga katropa. Iba yung pinaka filter niya sa loob kaysa sa original mga katropa. Kung mapapansin nyo na lang sa mga diesel filter, yung original tsaka yung OEM, ibang iba yung pinaka filter niya sa loob mga katropa. Sa nakita ko rito, lack of maintenance. Saka yan, makikita mo naman kung nasa maintenance, belting na belting pa lang, puro crack na. Ibig sabihin hindi nagpapa-maintenance ng major to mga katropa. Yun nga, inikot natin yung pulley, wala na, stack up na mga katropa. Hindi ko na maikot. Ayan, ayan, stack up na. So ito nga, binababa natin mga katropa para malaman natin kung ano yung naging issue sa loob. Tignan natin kung ano yung mga papapalitan natin. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. Kaya yung may mga sasakyan dyan, alagaan nyo yung sasakyan nyo sa oil. Yung oil kasi yung pinakadugo ng sasakyan mga katropa. Kaya kailangan alagaan nyo sa service yan. Every 3 months or 5,000. Kung lagi nyo naman ginagamit, kahit hindi nyo na paabuti ng 5,000 km or 3 months mga katropa, yung sasakyan nyo, kung araw-araw na, lalo na ng mga grab driver or yung mga nagta-taxi, yan, yung sarili nyo yung taxi, so, or yung sasakyan na pinagka-grab nyo, so kailangan alagaan nyo sa oil. Gusto ng makina yung laging fresh yung oil. Kahit si automatic transmission, gusto niya laging fresh yung oil mga katropa. So ito pala, kaya pala kumalso kaya pala hindi ko maikot mga katropa. Kumalso na pala rito sa second block tong naputol. Binuksan na ganito kasi nga hindi ko maikot si engine. Hindi ko matatanggal yung nut ng torque converter natin mga katropa. Kaya ako binuksan ng ganito at pinilit ko tanggalin dito mga katropa. So papapalitan natin ng second block yan mga katropa. Tapos ito pa, yung nangyari sa kanyang balancer. So 2.5 nga pala to. Kaya may balancer yan, tinamaan. So papapalitan natin ng balancer. Siyempre kasama na si oil pump. Ibabalik ko tong oil pan para maibaba natin ng mga katropa. So yun mga katropa, yung nangyari sa kanya, bumitaw si number 2. So naibaba na natin mga katropa. Susunod na gagawin natin, wawalwalin na natin yan mga katropa. Baka walwalin pa ng iba yan para ma-quotation na natin yung mga dapat palitan mga katropa. Nakita nyo naman kung ano naging epekto, kung ano naging sira ng engine niya mga katropa, kung bakit nag-stack up. Yun nga, gaya na sinabi ko, bigla na lang daw nakarinig na lagapak, so bigla nag-stack up. Yung pala, yun na yun, nakita natin kanina mga katropa. So meron, chinek natin yung langis, nasa 1/4 mga katropa. Tapos yung unang suspect natin, ganun nga, kulang sa lubrication. Yun mga katropa, nawalwal ko na yung ating engine mga katropa. So suspect ko rito, hindi siya nag-overheat. Yung suspect ko rito is kulang sa lubrication mga katropa. Itong engine kasi is 2.5 liter, 2.5 cc mga katropa.
So yung unang ginawa ko mga tropa, chinek ko yung oil. So hanggang dito lang yung oil. Pakita ko sa inyo yung dipstick niya mga katropa. So ito yung oil. So nandito lang yung oil niyan mga katropa. Okay, malabo. Yan. So nandito lang. Kakaunti lang yung oil. Siguro mga 4 liters or 3 point something liters. Yung oil niya na natitira mga katropa, kaya bumigay si ano, kulang sa lubrication yung ating piston. Yung bang pinaka ano niya, ito. Yan, pinaka oil jet, kulang yung umaakyat na ano. Pwedeng yun nga, yung isang dali lang kulang ng oil, kaya bumigay si piston. Ayan, kung makikita niyo itong piston, ayan oh. Sagwa naman. So nag-init siguro yan, lumambot, tapos bumigay si piston. So yun yung nangyari. Kasi naputol yung ano niya, kumapit si piston, naputol yung connecting rod mga katropa. Tapos umiikot pa naman, kaya pala nakarinig ng ano. Ayan, sa second block natin dito tumukod nga yung ano. Tapos yung ating damage yung ating oil balancer. Yan, so ito yung kaputol ng ano. Yung pagkaputol niya hindi naman bumulok to, diretso pa rin. So yan, na-damage si balancer. Dito naman na-damage si block. Ito yung damage ni block. Na-damage si block. Mayroon din siyang damage dito. Ayun. Yan, kung mapapansin nyo ito, yung damage niya. Tapos ito, yan, mayroon palang konting crack dito mga katropa. Yan, tumama rito. Yan oh. Yan yung ano niya, tumama rin dito. Yan, kaya nag-crack dito. So yung magiging ano niyan, magiging decision dyan. Tapos ito si ano, daming tumama rin dito. Pero yung mga bearing okay. So yung sa baba, tapos cylinder head, parang nasabing walang overheating mga katropa, kasi maganda yung pinaka ano nyan. Ayan oh, walang kasunog-sunog mga katropa. Saka malalaman mo naman kasi kung nag overheat mga katropa. Bibigyan ko kayo ng basic tip lang. Kadalasan kasi pagka gumagawa or nagbubukas ako ng engine ng overheat, yung napapakiramdaman ko sa mga head bolts, hindi na pantay-pantay yung higpit mga katropa. Kung saan area yung medyo tinamaan, example sa cylinder number 2 or 3, dun siya tinamaan ng pagka overheat sa umangat dun. So magiging malambot na yung ano, yung head bolt. Tapos sa parting side, sa dulo-dulo, matigas. Hindi pantay-pantay kumbaga yung ano. Ito kaninang niluluwagan ko mga katropa, ang higpit, sobrang higpit mga katropa. Kumbaga first time talaga, hindi pa siya na ano, hindi pa na parang ano, yung first time nga na hindi pa nabubuksan mga katropa, ganun kahigpit yung ano niya, yung higpit ng bolt. Kaya nasabi ko nga hindi siya overheating nangyari tong mga ganitong ano, hindi sa overheating nangyari. Sa suspect ko rito yung kulang yung lubrication, tinamaan nga yun. Ito camshaft bolt, crankshaft bolt, natanggal yung ulo, tinamaan. So natanggal yung ulo. So yun yung naging ano ko rito, kulang sa oil, sa lubrication. Tapos gagamitan pa ng oil filter na ganito, lalong babagal yung akyat ng ano, lalong babagal yung akyat ng oil papunta sa mga oil passage, kung saan pumupunta yung oil, kulang. So siguro dito papunta sa number 2 kulang, or talagang ito lang yung bumigay, kasi nga naunang bumigay. Pero kung iikot pa yan, bibigay din naman lahat mga katropa. Kung ganung ano, kulang yung ano, makikita mo yung piston is biak na ito piston oh. Ayan, oh. Kulang sa lubrication. So yun yung naging ano dyan, naging issue dyan. 2.5 liter, so more or less yan nasa 5 liter na oil. So kung lalagyan mo lang siya ng 4 liters, kulang pa rin mga katropa, hindi sasapat sa ano. Kaya nga meron tayong tinatawag na kung ilang litro dapat ganun yung ilagay para sakto sa mga lubrication. Pagpunta sa taas, pagbaba, meron na namang mahihigop si oil pump para i-deliver uli. Kumbaga rotation lang yan. Paano kung kulang yung oil? Umakyat na lahat yung oil, tapos wala nang mahigop si oil pump, kasi nga ang bagal mahulog nung ibang oil na umaakyat na galing sa taas pababa. So magiging ganyan nga yung problema niyan mga katropa, yung ano, pag kulang yung oil na
Kasi rotation yan. Pag akyat, bababa na yung oil. Tapos ihigupin na naman. Ganun lang yun mga katropa. So ito delay. Delay siguro yung pag ng oil. Kaya ganyan. Nag-init. Kulang sa lubrication. Isa pa ito, bumabara. Gagamit ka ng ganitong filter. Mabagal yung kasi paghigop ng pump oil pump dadaan muna rito bago pumunta sa ibang mga katropa. Kaya nga tinawag na filter para ma-filter niya yung mga dumi para bago i-deliver papunta sa mga oil passage mga katropa kung saan man yung kailangan i-lubricate. So yun mga katropa, so yung magiging desisyon ko rito, orderan natin ng half engine kasi nga damage na yung block. So lang sila, mag-iiba na naman ng number. So siyempre bahala na sila magpa-test yun, maglakad ng papel. Yan. Basta yun yung request natin, half engine, tapos babalik natin si head, reset natin. Head gasket, intake gasket, exhaust gasket. So yan, ito yung mga ko dyan, mga request ko dyan. Intake gasket, valve cover seal, timing chain set. Yan, yung mga ibang kasama si shop, setting ng cylinder head, checking. Yan. So siyempre pipirma tayo dyan para yan, nakita nyo naman, pirma pa lang, pirma nga aprobahan yan. So pwede rin namang yan, mula sa head hanggang sa baba, pwede natin yan, kaya lang medyo mas mahal yun pag may kasamang head kaysa sa half engine is lang tayo, hanggang dito tayo papunta sa oil pan, tapos yung ibang parts babalik natin mga katropa. So yun mga katropa, yung ating engine, ang ating Mazda CX-5 2.5 liter. So yun lang yung mga ko dyan mga katropa, wala nang iba. Kung iisa-isayin natin yung orderin yan, ang laki nang aabutin mga katropa kung isa-isa. So si crankshaft, papalitan natin 4 na connecting rod, 4 na piston, mga bolt, second block, black. Di mas maganda kung half engine na yung order natin para hindi tayo mahirapan. Para sa head na lang tayo magpo-focus mga katropa. So yun lang mga katropa.